Hello mga Spark, kamusta kayo? Mas ganda ngayon mga Spark, pag-uusapan po natin ang mga dahilan kung bakit parang nagayuma ang lalaki sa'yo. At kung handa na kayong lahat, magsarap po tayo. At muli, be inspired! At ang unang dahilan kung bakit parang nagayuma ang lalaki sa iyo is dahil maalaga ka sa kanya. Yung unang dahilan kay inspired kung bakit ang isang lalaki ay parang nagayuma sa iyo. Alam niyo mga inspired sa mga pinakasikreto upang makuha mo ang puso o damdamin ng isang lalaki, pati na ang kanyang kaisipan ay dapat maging maalaga ka sa kanya. Dapat maging maalalahanin ka sa kanya. Ang pagiging caring mo siya magiging pinakamagandang sandata mo upang makuha siya. At ang kanyang puso o ka-inspired, ang mga kalakihan ay sadyang naghahanap na mga kababae ng babae na mag-aalaga din sa kanya. Akala nyo ba hindi namin kailangan ng sabihin naming pag-aalaga? Nai-stress din kami, napapagod din kami, may mga problema at pagsubok din kami. Kaya kung gusto mo na ang partner mo, ang boyfriend mo, ang lalaking mahal mo, ang mister mo, ay mas lalo kang mahalin at talaga namang mabalo siya sa iyo na parang ginayuma mo, ay dapat palagi kang maging maalaga sa kanya. At kung may nagugustuhan kang lalaki o meron kang iniibig na palihim na isang lalaki, ay dapat maging malalahanin at maalaga ka sa kanya. Sapagkat ka-inspired sa isa pinakasikreto upang makuha mo ang kanyang puso at manalo ka sa kanyang isip at ikaw palagi ang kanyang maalala. Laging talagang mahulog siya sa iyo. Sa isa mga dahilan kung bakit kadalasan ang isang lalaki ay para bang nagagayuma sa isang babae sapagkat yung babae ay napakamalalahanin at maalaga sa kanya, ka-inspired. At ang pangalawang dahilan mga ka-inspired kung bakit parang nagayuma ang lalaki sa iyo is dahil hindi ka naging needy sa kanya ng pangalawa, ka-inspired. Ano yung ka-inspired? Dahil hindi ako naging needy sa kanya? O mga ka-inspired, alam nyo, kapag ang isang babae hindi naging needy o hindi needy sa isang relasyon, diyan mas lalong nai-inlove ang lalaki. Sapagkat hindi makulit at hindi sakit sa ulo at hindi toxic, hindi masyadong demanding. At nagkakaroon siya ng challenge sa kanyang puso't isip kung bakit di ka lagi nagpaparamdam sa kanya. At palagi kanyang naaalala at hinahanap-hanap na yung mga inspired, dapat maging ganyan ka. Huwag kang laging maging atat sa lalaki. Huwag kang laging sabik sa kanya. Oo, sabik ka, pero ayusin mo, kontrolin mo ang emosyon mo. Huwag kang laging needy sa kanya. Huwag kang tanong ng tanong. Huwag kang message ng message. Huwag kang text ng text. Huwag kang chat ng chat. Huwag kang call ng call. Huwag kang laging magparamdam. Huwag kang laging available. Upang ang isang lalaki ay magkaroon ng tsansa o magkaroon siya ng pagkakataon na tumaas ang value o halaga mo sa isip niya. Sapagkat palagi kanyang maaalala at maiisip. Tatakbo ka palagi sa utak niya. Makakaramdam siya palagi ng pag-ibig sa iyo. Makakaramdam siya palagi ng pagkamis sa iyo. Makakaramdam siya palagi ng halaga sa iyo. Makakaramdam siya palagi ng pagmamahal at tunay na pagmamahal sa iyo. Sapagkat ikaw ang lagi nang naiisip. At kahit siya magtataka siya, kaya huwag kang laging available, huwag kang laging magparamdam, huwag kang masyadong needy, huwag kang tanong ng tanong, huwag kang message ng message, at huwag kang talaga namang ka-inspired, makulit at demanding. Mahal ka niyan, kaya ka nga niya niligawan kaya nga naging kayo Dapat masapatan ka doon, sapagkat kapag sumobra ka, ay talaga ang isang lalaki ay magsasawa sa'yo. Talaga naman, may spoiled sa'yo at talagang ka-inspired, hindi na maghahabol sa'yo sapagkat ikaw na mismo ang parang naghahabol sa kanya sapagkat ikaw lagi ang napaka-needy sa kanya. Hinahanap-hanap mo siya to the point na nagtatampo ka na kapag hindi siya laging mabis mag-reply sa'yo, hindi siya laging nagme-message. Malay mo naman busy, di ba? Maging maunawain, matutong magtiwala at talagang maging kumpiyansa sa iyong sarili na ikaw lang ang mahal niya at di kanya ipagpapalit sa iba. Sa isa mga sikreto dahilan kung bakit ang isang lalaki ay parang nagayuma sa iyo sapagkat hindi ka tulad ng karamihan, hindi ka tulad ng karamihan ng kababaihan na napaka-needy sa mga partner nila. Huwag kang masyadong needy, magpaka-busy ka kasi. Dapat meron kang pinagkakabalahan at dapat nagsiself-improve ka, ka-inspired. At ang pangatlong dahilan mga ka-inspired kung bakit parang nagayuma ang lalaki sa iyo is dahil palagi ka nagpapaganda. Yung pangatlo ka-inspired, mga ka-inspired, kaya napakahalaga talaga na nagsiself-improve ka or nagpapaganda or sabihin natin lagi ka nag-aayos, lagi mong pinapaganda ang sarili mo. Kahit na ano pang dahilan, kahit ano pang sitwasyon mo, ano man ang pinagdadaanan mo, at ano man ang sabihin natin lagay ng relasyon nyo ngayon, dapat palagi kang nagpapaganda.
Magpaganda ka, magpa-sexy ka. Ayusin mong sinusuot mo, pumorma ka. Dapat lagi kang mabango, dapat laging okay ang looks mo, okay ang itsura mo. Kahit LDR man kayo o nagkikita man kayo sa personal o lagi kayo magkasama, dapat palagi ka pa rin nagpapaganda. Kahit may edad ka na, may anak na kayo, kasal na kayo, may apo na kayo, matanda ka na, kahit sino ka pa, kahit ano pa man ang nakaraan mo, at sino ka man ngayon sa kasalukuyan, dapat palagi kayo nagpapaganda. Huwag mong idahilan sa akin na pagod ka. Huwag mong idahilan sa akin na busy ka. Huwag mong idahilan sa akin na marami kang ginagawa, marami kang inuuna, marami kang prioridad. Huwag mong idahilan sa akin na mahal ka niya. Huwag mong idahilan sa akin na maganda ka na. Huwag mong idahilan sa akin ka-inspired na marami naman nag-aagusto sa'yo, na mahal ka naman niya. Huwag mong idahilan sa akin na okay ka na sapat ka na sa kanya, na sinabi niya ng ganon, talaga naman ka-inspired. Sa mundong ito, walang kasiguraduhan. Oo, sa mundong ito, walang kasiguraduhan. Dapat mong matiyak ang mga bagay-bagay tulad ng attraction niya sa'yo at ng interest, ka-inspired. Dapat lagi kang sigurado sa mga bagay-bagay. At tulad sa pag-ibig, dapat ang isang lalaki ay palaging na-attract sa'yo upang ikaw ang magwagi sa kompetisyon sa paligid niya, sapagkat hindi lang naman ikaw maganda sa mundo, hindi lang ikaw ang babae, at hindi lang ikaw ang sabihin nating may karisma, yung ibang nalandi pa. Dapat kang magwagi sa mga dahilan kung bakit kailangan palagi nagpapaganda, sapagkat ka-inspired. Yan ang magiging dahilan ng isang lalaki kung bakit parang nagayuma at nabaliw siya sa iyo, sa kanyang pag-ibig sa iyo, ka-inspired. At ang pang-apat na dahilan, mga ka-inspired, kung bakit parang nagayuma ang lalaki sa iyo is dahil naging consistent ka sa no contact. Yan ang pang-apat, ka-inspired. O mga ka-inspired, alam nyo, isa sa pinakamagandang magagawa ng no contact rule kapag naging consistent ka. Dahil ang isang lalaki ay talagang para bang mababalo yan sa iyo, sapagkat babalik at babalik ang interest, attraction, at ang value mo sa kanya kapag naging consistent ka sa no contact rule, ka-inspired. Ang problema sa iba, hindi makatiis, masyadong nagiging marupok, nagiging masyadong malambot, at nagiging mahina. Naunawaan ko kayo, pero kung gusto mo na talagang makita ng lalaki ang halaga mo, dapat maging consistent ka sa no contact rule. Dahil yun ang proseso. Kaya nga proseso eh. Pag binago mo ang proseso, paano matatapos yan? Paano yan magiging sabihin natin may isa sa katuparan o magtatagumpay kung sinisira mong process? Diba? Paggawa nga ng produkto, pag hindi tama yung proseso, nasisira yung produkto eh. Sa pag-ibig pa kaya, kapag di ka naging consistent sa proseso ng no contact rule, ang isang laki walang marirealize. Walang, sabi natin, walang maiisip na tunay mong halaga. Di niya mararamdaman ang pagmamahal sa'yo. Dahil ang nakita niya pa ay pagiging marupok mo sa kanya, at paghahabol mo sa kanya, pagiging makulit mo sa kanya, at ang kabaliwan mo sapagkat di ka nakatiis sa kanya. Pero kung kabaliktaran ang gagawin mo, matututo kang pahalagahan, mahalin, unahin ang sarili mo, magsakripisyo, magtiis, maghintay, magtiwala sa proseso, magpakabisi muna, at maging matatag sa no contact rule, ang isang lalaki ay talagang mamahalin ka talaga niyan. Babalik yan, sigurado yan. At mararamdaman ang halaga mo. At sa katagalan para siyang magagayuma sa'yo, kakaisip sa'yo, mga katanungan papasok sa utak niya, magagayuma siya, na parang talagang totoong nagayuma siya, sapagkat ikaw na palagi ang maalala niya, sapagkat pinatunayan mo sa kanya na kaya mo siyang baliwalain, sapagkat pinatunayan mo sa kanya na kaya mong hindi magparamdam sa kanya, na kaya mong hindi maghabol sa kanya, na kaya mong magpakabisi at magiging masaya kahit wala siya sa buhay mo. Maging consistent ka sa no contact rule sa mga dahilan kung bakit ang ibang babae ngayon ay parang nagayuma na sa kanila ang asawa o boyfriend nila, ka-inspired. At naman dahilan, mga ka-inspired, kung bakit parang nagayuma ang laksyo is dahil napaka-maalalahanin mo. Yun ang panlima, ka-inspired. Sa mga sikreto upang isang lalaki ay lamang ibigin ka talaga, mahulog sa'yo at lumambot ang puso sa'yo, ang pagiging maalalahanin mo, sapagkat hindi lahat ng tao, hindi lahat ng nakakasalamuhan niya o bahagi ng buhay niya, hindi lahat ng babae ganyan sa kanya. Maiba ka. Kaya mag-iibang damdamin niya sapagkat naiiba ka. Diba? Lalo na ngayon, sabihin natin hindi naman siya bata. Siguro nung bata siya, lagi nag-aalala sa kanya yung mama niya, papa niya. Hanggang ngayon pa rin naman, inaalala tayo ng mga magulang natin. Pero, iba noon, iba ngayon. Ngayon, ikaw ang mamayagpag, diba? Dapat maging maalalahanin ka upang palagi kanyang hanap-hanapin at mas lalo siyang ma-inlove sa'yo. Sa mga dahilan kung bakit parang nagayuma ang isang lalaki sa babae, sapagkat nakuha nito ang puso niya
Lagi siyang inaalala nito. Kung kumain na ba siya, kamusta ang pakiramdam niya, okay lang ba siya, nasan siya, ano bang kailangan niya, ano bang gusto niya. Alam nyo, sa pinakapangarap ng lalaki yan, ng mga kalaki yan, yung magkaroon sila ng babae o partner na babae na iisipin kung anong kailangan nila. Hindi yung demand lang ng demand, hindi yung gusto ng babae, yung mga pangangailangan niya lang, yung mga gusto niya lang ang bigay ng lalaki. Pero yung pangangailangan o gusto ng lalaki ay di naman niya tinatanong, di naman niya iniisip, di naman niya inaalala. Wala naman siyang pakialam. Huwag ganon. Dapat give and take. Bigayan. Diba? Hindi puro babae lang. Sa pag-ibig, talaga naman. Sa mga sikreto, upang mapainlove mo ang lalaki, dapat maging maalalahanin ka sa kanya. Sa personal man o sa social media. Sa chat, sa text, o sa call. Maramdaman niya na nandiyan ka kahit magkalayo kayo. O nakikita man kayo palagi, dapat laging mas lalo maging maalalahanin ka sa kanya. Upang ang isang lalaki ay parang magayuma sa'yo, ka-inspired. At ang mga dahilan mga ka-inspired kung bakit parang nagayuma ang lalaki sa'yo is dahil hindi ka easy to get. Yun ang pang-an ka-inspired sa pinakatotoo. Kapag ang isang babae hindi easy to get, pinapatunayan mo lang na isa kang babae may dignidad at high value. Totoo yan. Paano ka magiging high value kung easy to get ka? May high value ba na easy to get? Siguro yung mga mapagpanggap. Pero maniwala kayo, ang tunay na high value ang siyang hinahabol ng lalaki. Ang mga tunay na high value na babae ang siyang kinababaliwan at talaga namang pinaghihirapan, pinag-iinbesan, ine-effortan ng mga lalaki. At talagang iniibig ng totoo at iniingatan, minamahal at inaalagaan yung mga tunay na high value. At ang mga tunay na high value is yung mga babae hindi basta-basta, hard to get at hindi sila easy to get. Hindi sila basta nakukuha lang sa bola-bola, sa mga salita, kundi dapat paghirapan mo sila sapagkat kung sino sila ngayon, pinaghirapan nila yan. Yung status nila, yung kagandahan, yung kaseksihan, yung ganda ng kutis, yung ganda ng itsura nila, kung sino man sila ngayon, sa buhay nila, pinaghirapan nila yan. Tapos, di mo paghihirapan. High value nga, di ba? Kaya huwag kang maging easy to get para hindi bumaba ang halaga mo sa mga mata at puso't isip niya. Paghirapan niya, ikaw, magpa-hard to get ka. Upang sa katagalan, para bang magagayuma ang lalaki sa'yo. Eh bakit ganun ka-inspired? Bakit parang magagayuma ang lalaki sa akin kapag ka nagpa-hard to get ako? Sapagkat, mag-i-invest siya na mag-i-invest sa'yo. Ng ano? Ng effort, ng time, ng energy, ng money. Hindi ka basta bibigay eh. Lalo kapag naniligaw pa lang siya, hindi mo siya basta sasagutin. Mag-i-effort siya, mag-i-invest, mahuhulog ang loob niya sa'yo. Magiging bahagi ka na ng buhay niya, pang-araw-araw niya. Palagi ka na niyang maiisip, maaalala. Ikaw na palagi ay magiging prioridad niya at mararamdaman niya sa kanyang puso na pahalaga ka ng pahalaga. Dahil doon mababalaw siya sa'yo sapagkat parang magagayuma siya sa'yo. Pinaghihirapan ka niya. Huwag kang easy to get. Sa mga dahilan kung bakit ang ibang lalaki ay parang nagayuma sa partner nilang babae. Maging ganun ka, ka-inspired. At ang pampitong dahilan mga ka-inspired kung bakit parang nagayuma sa iyong isang lalakis. Dahil meron kang magandang puso. Yung pampito at pinakahuli, ka-inspired. Totoo yan, ka-inspired. Kaya napakahalaga na dapat kang maging maganda nga sa itsura mo. Pero dapat higit sa lahat, maging maganda ang damdamin at puso mo, ang kalooban mo. Yung iba maganda lang, yung iba cute lang, yung iba sexy lang. Okay lang ang itsura, okay lang ang looks. Walang mas talagang may pagmamalaki mo. Mala Miss Universe pa yung iba. Mala modelo, mala artistahin, napakagandang babae. Pero ang pangit naman ng attitude, ang pangit ng personality, ang pangit ng ugali, ang pangit makisama sa tao, basura. Ang pag-uugali, huwag kang maging ganyan. Magkaroon ka na mabuting puso, hindi ka man ganun kaganda, isinilang ka sa mundong ito na talagang hindi man ganun kaganda. Ikaw, basta nag-aayos ka sa sarili mo, okay na yun. Nag-self-improve ka, okay na yun. Ang pinakamahalaga sa lahat, maging mabait ka sa kapwa mo. Maging mabuti kang babae, maging mabuti kang tao. Upang ano man ang mangyari, sigurado kayong lalamang ka pa rin sa mga magaganda dyan. Eh, paano mangyayaring lalamang sa mga magaganda ka-inspired? Eh, lagi namang lamang yung mga magaganda, di ba? Lamang sila sa umpisa. Short term lang. Pero alam mo, yung kabutihan ng puso, yan ang long term. Hindi kita maintindihan ka-inspired. Hindi ka namin maintindihan.
Lamang lang ang mga magaganda ng short term? Oo. At yung mga babaeng may mabuting puso, lamang ng long term? Oo. Bakit ganun? Sapagkat ang attraction at ang interest ay yun yung kagandahan mo, ang dahilan kung bakit na-attract sa'yo yung lalaki. Kung bakit kanya niligawan, ba't niya kinuha ang number mo, kinuha niya ang pangalan mo, kung bakit kanya girlfriend o pinakasalan o kung ano man. Pero alam mo, ang magpapakip o magpapanatili ng lalaki sa'yo at ng kanyang pag-ibig sa'yo ay ang iyong puso. Ang iyong magandang pakikisama, pag-uugali sa kanya, yung kabaitan. Kaya tingnan nyo yung iba, kahit maganda sila, kahit sexy, kahit kaakit-akit yung itsura nila, iniiwan pa rin, pinagpapalit pa rin, hinihiwalayan pa rin, at binabaliwala sa huli. Toxic eh. Ang pangit ng ugali eh. Swerte na lang kapag maganda na, mabait pa. Maganda na, may mabuti pang puso. Ay nako, napakaswerte ng lalaki pag ganyan. At napakamalas naman pag di na nga kagandahan, ang pangit pa ng ugali. Real talk lang. Iba sa inyo, ang pangit na nga, di na nga kagandahan, ang pangit pa ng ugali. Basta lalong basura ka pag ganon. Real talk lang. Totoo yung sinasabi ng iba, kung hindi ka man ganun kagandahan, bawiin mo sa ugali mo. Ganun yan, totoo yun, naniniwala ko dun. Kung hindi ka man ganun kagandahan, bawiin mo sa ugali mo. Hindi yung hindi ka nangakagandahan, ang pangit pa ng ugali mo. Pinagsama mo talaga, no? Pinag-combine mo talaga. Sino lang ang iibig at tatagal sa'yo pag ganun? Ang pinakadabe sa lahat, mag-self-improve ka. Ayusin mong sarili mo, magpaganda ka, huwag kang puro dahilan, magpaganda ka. Kahit anong dahilan, tanggalin mo yung dahilan na yan. Humanap ka ng paraan para i-improve yung looks mo. At higit sa lahat, ayusin mo ang ugali mo. Upang magtagal kayo ng partner mo. Upang merong magtagal sa'yo at merong umibig at talaga ng magkagusto sa'yo, ka-inspire sa mga dahilan kung bakit ang mga kalakihan ay nagagayuma sa'yo. Sapagkat meron kang mabuting puso, ka-inspire. Sumaspil po naman, salamat po mga support sa pagtapos po ng vlog. Sa gusto pong kalimutan na mag-like, comment, share na rin po upang makatulong din tayo sa iba. At sa mga di pa po nakasubscribe, ay pasok yung mababang support at click ko na rin po notification bell upang maging updated kayo pag may bago akong upload. Sa mga gusto magpa-coaching o magpa-advise, nakausap ako, ipamessage lang po ako sa aking Facebook, ayun po yung profile picture ko. Paki-chat lang po ako sa messenger at ako mismo magre-reply sa inyo. Ako magre-reply sa message nyo at pag-usapan din yung problema sa pag-ibig and relationship. Maraming salamat, makisuport, magiging lahat. Mahal ko po kayo. At muli, be inspired!